He deserves our worship. Come on, hallelujah. He deserves all the praises and worship. Hallelujah. Oh, the Spirit of the Lord is here. The presence of Jesus is in the room. The Lord is glorified today. Come on, lift up your voices. Clap your hands, all you people, and shout unto God with a voice of triumph. Come on, open your mouth and worship Him. Worship Him. Hallelujah. Worship the Lord in the beauty of His holiness. The Holy One of Israel, the great God and Savior Jesus is here in the room. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, we worship you, Lord. You are the author of our hope. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming buhay at kalakasan, O Diyos. Come on, let's give the Lord what is due for Him. Hallelujah. Let's give the Lord what is due for Him. Hallelujah. He deserves all praises, our worship. Lift up your voices unto Him. Shout unto God with a voice of triumph. Thank you, Jesus. Fill us, Lord, with your presence. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Rasyakara babahaya reka. Oya rasyakara laha. Oh, the presence of the Lord is in this room. Hallelujah. If you are sensitive enough, hallelujah, you can feel the presence of the Lord in this place. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, the great King is here. Hallelujah. The King of Kings and the Lord of Lords is here. Hallelujah. Wonderful Jesus. You're wonderful, Lord. Thank you, Jesus. You are wonderful, Jesus. We can feel your presence, Lord, in this place. We can feel your presence, Lord. The Shakarabaha. The Shakarabaha. Hallelujah. 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 The presence of the Lord is enough.
Hallelujah, for us to continue. Thank you, Jesus. The Lord is confirming His presence. Yes, I can tell you, brethren, hallelujah, that the Lord will confirm His presence today. Hallelujah. Deep into your soul, deep into your life, hallelujah, you can feel the presence of the Lord in the place. You can feel the touch of Jesus. Hallelujah. You can feel the presence of the Lord. Hallelujah. 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 Yes. Yes, hallelujah. In the presence of the Lord, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. God, we thank you for your presence today, Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on. Pour it out, Lord. Pour it out, Jesus. Yes, God. Pour it out, Jesus. Pour it out, Lord. Ibuhos mo, Panginoon. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong banal na presensya. Ibuhos mo, Panginoon. Puspusin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Yes, yes, yes. Hallelujah. Sige, kung hindi mo pa naranasang magsalita ng iba't ibang wika, ngayon ang pagkakataon. Hallelujah. Hallelujah. Let the Holy Ghost fill you today. Receive ye the Holy Ghost. Receive ye the Holy Ghost. Buksan mo yung labi. Buksan mo yung labi. O darasya karababahaya raka. In the name of Jesus. Sige, itaas mo yung kamay. Buksan mo yung mga labi. Purihin mo siya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Why don't you give your hearts to Him today? Why don't you give to the Lord your hearts today? Put your hearts in the altar. Come on. Ilapag mo sa altar ang iyong puso. Hallelujah. That's the best offering that you can give to the Lord today. Why don't you put your hearts in the altar of the Lord? Come on, hallelujah. Maybe you are so worried for many things today,
But I ask you to put your hearts in the altar of the Lord and let the Lord, hallelujah, break that heart. Hallelujah. And the Lord change that heart. Hallelujah. Let the Lord, hallelujah, do something in that heart. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. Put that heart into the altar of God. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God. I don't know the longing of your hearts today. I don't know the longing of your hearts. But the presence of the Lord, hallelujah, confirms, hallelujah, that He loves us so much. And He is here. Hallelujah. Thank you, Jesus. You can worship Him as long as you want. You can worship Him as long as you want. If your heart's desire, hallelujah, to worship Him more, come on, hallelujah. No one, hallelujah, will hinder you today. This is your day with the Lord. This is the day that the Lord hath made. Come on, hallelujah. He deserves all praises and worship. The grace of God is here. Oh God. Oh Jesus. Oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. You can worship Him. And let me just read the word of the Lord. You can continue worshiping the Lord. Go on, just continue. The Bible says in 2 Corinthians chapter 8, beginning from verse number 1. In the New King James Version says, moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. And not only as we had hope, but they first gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. This is the churches in Macedonia. And the churches in Macedonia experienced deep poverty. It's not just poverty, it's deep poverty.
But you know what, brethren? Hindi sila nagpatinag sa tindi ng kanilang kahirapan sa paglilingkod sa Panginoon. Paul highlighted these churches not to highlight their poverty, but to highlight their faithfulness. Kaya pala nating maglingkod sa Panginoon kahit nahirap na tayo. And this is Paul telling us. You know what the reason why these people in the churches of Macedonia were able to serve the Lord despite of their deep poverty? Sa gitna ng kahirapan nila, kaya pa rin nila maglingkod. You know what's the reason behind? Because they gave themselves before the Lord. Na una na nilang ilapag sa altar ang kanilang puso bago pa sila maglingkod sa Panginoon. I would like to preach today that says, come, bring yourself. Come, bring yourself. Lord Jesus, we are here to serve you. And God, preach to us today. Speak to us. Give us your wisdom, Lord. Give us your word. In Jesus' name I pray. Clap your hands and say amen. You may be seated. The Bible says in verse 1 that moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse 1 says that Paul is writing to the Corinthians to highlight these churches. Again, not because they are poor or they are wealthy, but because they are faithful. Ang kanilang pagbibigay sa gawain ng Panginoon, it's not from their comfort, but from the grace of God. Ang kanilang pagbibigay is not from any pressures that they felt inside the churches, but because of their surrendered life. Pag ang buhay natin na inihandog natin sa Panginoon, kapag ang ating puso ay ating naunang inilapag sa altar ng Diyos, mga kapatid, despite of the severe trial and deep poverty na maranasan natin, mga kapatid, still we will feel joy and being generous to the work of the Lord. Giving isn't just about finances, mga kapatid. Giving isn't just financial. It's spiritual. Ang pagbibigay ay hindi lamang ito tungkol sa pananalapi sa loob ng gawain ng Diyos. It's all about spiritual. It's a reflection of whether we trust God or we trust ourselves. Bihira ako mangaral pagdating sa pananalapi. But let me give you this word of the Lord today in my heart. God is not asking us to give when it is easy, but when it's right. Hindi hinihiling ng Diyos na tayo ay magbigay sa panahon na kaya natin at madali para sa atin. Kundi tayo ay hinihiling ng Diyos na magbigay kung ano yung tama. That's why in 2 Corinthians chapter 8 verse 3, mentioned by Paul that I bear witness, siya mismo nakakita, siya mismo nakaobserba, mga kapatid, siya mismo ang nakadama, that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing to give to the Lord. Siya mismo nakasaksi, siya mismo, that's why he was able to highlight these particular churches sa Macedonia. Mismong si Paul ang namangha. Mismong si Paul ang naka-witness. That's not just their ability, but beyond their ability.
Si Paul, mga kapatid, he is just empowering or echoing the principle of Prophet Malachi. In Malachi chapter 3 verse 10, in the ESV version, mga kapatid, says, bring the full tithe into the storehouse, and thereby put me to the test, says the Lord. Put me to the test. It's a challenge from the Lord to put him into the test. Ini-echo ni Paul yung nakita niyang ginawa ng Macedonian churches, mga kapatid, nung namangha siya sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng hirap na kanilang nadaranasan, mga kapatid. Nakikita ni Paul na why these people were able to give beyond their ability. Bakit nakapagbigay sila ng higit sa kanilang kakayanan? At sinuri ni Paul, mga kapatid, maging si Paul man, mga kapatid, ay alam niya ang ibig sabihin ni Prophet Malachi in Malachi chapter 3 verse 10. But at this point in time, mga kapatid, na nakita ni Paul, wow, these people excel in giving despite of their true condition. So again, mga kapatid, God is not asking us to give when it's easy. But when it's right to give, then you need to give. Yun yung punto, mga kapatid, ng Biblia. Hindi tayo hinihingan ng Diyos na magbigay tayo ayon sa ating kakayanan, mga kapatid, kung kailan natin kaya. But well, to tell you honestly, mga kapatid, lahat tayo may kakayanan. Don't tell me na wala kang trabaho. Don't tell me na wala kang pera. Yan ay malaking kasinungalingan na hinaharap ng maraming tao. Wala akong pera, pastor. No, hindi ka mabubuhay nang wala kang pera. Somehow, nagkapera ka. At meron ka. Don't believe in the lie na wala kang pera. Wala naman taong mabubuhay na walang pera. Meron at meron. Hindi akin, pastor, pera pa rin yan. But God is not asking us to give when it's easy, but it's when it's right. Kung kailan yung tama at ano yung tama. Ito yung sinusundan ng churches in Macedonia, mga kapatid. And they gave not because they had extra, but because they believe in God's word. Mga kapatid, I don't want na maging hypocrite sa inyo, mga kapatid. Yes, may mga pagkakataon, marami sa atin na napapansin na ang pagbibigay ay para lamang sa mga meron. Para lamang sa mga may kinita. Para lamang sa mga mayroong kakayanan. But this is Bible, mga kapatid. The Bible tells us the truth. Ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, at maging si Paul ay namangha, first time in his life na makita niya, churches in Macedonia, they are deep in deep poverty, mga kapatid, but they were able to excel in giving. Sabi niya, paano nangyari yun? You are poor. Wala kayong pera. Mahirap kayo. Pero look what happened. Nakita, mga kapatid, ni Paul na nag-excel sila. It's not just because of their capacity, but because of what is right to do. Kapag tayo ay sumusunod sa salita ng Panginoon, mga kapatid, God is not asking us to give when it's easy, but when it's right. Sapagkat ang generosity ay magsisimula sa faithfulness natin sa ating Panginoon. When we are faithfully following God's word, not word of man, not the word of your pastor, not the word of somebody in the church, but in the word of God. Even me, I am following the word of God. When we faithfully follow the word of God, the Lord will bless us. It's not my word kung bakit kayo nagpupunta sa church. It's not my own word, that's why I became a pastor. It's not the word of the pastor, that's why nandito kayo mga leaders, mga members. No. It's because of the word of God. And we are faithful in the word of God. Everybody say amen.
And when we are faithful in the Word of God, generosity reorders our priorities. Kapag naniniwala tayo sa salita ng Panginoon at nagiging generous tayo sa gawain ng Panginoon, napapansin nyo, nire-reorder ng Panginoon yung ating mga priorities. Tino yung mga taong they faithfully and willingly follow God in His words. Tingnan mo yung kanilang buhay, nasa order, nasa ayos. Hindi lamang ang kanilang buhay, maging ang kanilang buhay pinansyal ay nakaayos. Sapagkat yan ang nire-reorder ng Panginoon. Everybody say amen. When we give according to God's word, we show that He is first. Not our fears, not our budgets, but His will. Hello? Kapag sinusunod natin ang salita ng Panginoon, sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang una. Hindi ang aking takot, hindi ang aking pag-aalala, kundi ang iyong kalooban ang nauuna sa akin, Panginoon. That's why they were able to give. I am blessed for this church, mga kapatid. Blessed ako sa simbahang ito. You have proven many times that you really serve the Lord. And pinatunayan niyo sa Panginoon na ang Panginoon ang nauuna sa inyong buhay. Kapag tayo ay nauuna, mga kapatid, at hindi ang Panginoon, hindi natin makikita ang milagro sa buhay natin. This is tested and proven by many people. Kapag ang inuuna natin ay ang ating takot, inuuna natin yung ating budget, mga kapatid, sorry to say, but we are in the church. We need to talk spiritual concept or spiritual principles here, mga kapatid. Biblical principles. You know the story of the woman at Sarephat, mga kapatid? In 1 Kings chapter 17, verse 13 to 14. Nandun sa mga kapatid, if you are going to flash that 1 Kings chapter 17, mga kapatid, this woman, she obeyed the prophet. Sinunod niya yung propeta, mga kapatid. Ito yung sabi ng propeta, For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. And verse 15, so she went away, yung babae, nakinig sa propeta. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. You know, the background of this, it is just God is reordering our priorities if we follow His word. Kapag ang salita ng Diyos ay inuuna natin, nire-reorder niya yung prioridad ng buhay natin at pinapakita niya sa atin yung himala para maniwala tayo na tayo ay nasa tamang order. Ipakikita niya sa iyo yung sinabi niya ay totoo. Patutunayan niya sa iyo na yung pagkaka-order niya sa buhay mo, sa pagkakaset mo ng priorities ayon sa kanyang salita ay tama. That's why He confirms it with miracles. Hanggang sa maging buhay mo na siya, hanggang sa maging ugali at maging habit mo na siya, hanggang sa ang iyong buhay ay nasa tamang prioridad. Hindi ang aking takot ang mauuna, hindi ang aking budget ang mauuna, hindi ang aking plano ang mauuna, kundi ang kanyang kalooban, ang salita ng Diyos ang mauuna. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Everybody say amen. That's why her obedience, mga kapatid, releases the provision. She didn't hold back. Kaya pinagmamalaki ni Paul yung churches in Macedonia. Sabi niya, tingnan niyo sila. Mahihirap sila. Pero bakit yung church nila ay blessed?
Hello? Kaya hindi nakikita yan mga kapatid sa laki ng simbahan, sa tayog ng simbahan. It's in the heart of the members of the church. Nasa puso ninyo. Nasa puso nating lahat mga kapatid. Kaya pinagmamalaki ni Paul yung churches na yun mga kapatid. Because of God's word, the provision is there in the church. Nandoon sa simbahan ang provision. Tanong, ang pangangailangan ba ay nawawala? Habang nabubuhay, may binago na po. Habang nabubuhay o may buhay, may pangangailangan. Kanina lang po binago. Everybody say amen. Sa pangangailangan natin, are we holding back to Him? Sa ating bumang pangangailangan, siyempre, nandyan yung takot, nandyan yung kaba, nandyan yung pag-aalala, nandyan yung, of course, hindi mo maiwasan na unahin yung iyong kalagayan. Si pastor naman bakit ba naman uunahin yung iba? Ito kasi ang buhay namin. Maaring nakakalimutan po natin mga kapatid na ang buhay ay galing sa Diyos. Kahit pilitin mo na ang buhay mo ay dugtungan galing sa iyong sariling kakayanan, I can tell you, brethren, that anytime that God can stop it right now if you don't believe it. Iba sa inyo nagtatrabaho sa ospital. Tama? Pumunta kayo doon mga kapatid. Just an ordinary person. Stand in that hospital, in an emergency room. Pumunta lang kayo doon mga kapatid. Just observe kung gaano kaigsi ang buhay ng tao. At kung paano ang Diyos ay maghimala sa buhay ng tao. Tumayo lang kayo doon. Kahit siguro walang isang oras, makikita nyo kung sino ang may hawak ng buhay ng tao. Until such time kasi na tayo nakahiga doon sa emergency room at naghihingalo, hindi pa tayo tatawag sa Panginoon. But right now, I can tell you, bakit mo pa paabutin yung panahon na yun, na kung ngayon din mismo ay kaya mong maniwala at kaya mong sumunod sa kanyang utos and to believe Him that He controls everything. That's why God is removing our fears. But if you're a man of principle, man or woman of principle, hindi pastor, mali siya na sabi mo. Of course, ganun yan para sa ibang tao. But I'm not talking here in my own principle. I bring you my Bible. You have your Bibles with you. This is the principle of God, not mine. Kaya if you are afraid and fear of your future, ba't ka matatakot sa iyong kinabukasan? Kung ang pinaglilingkuran mo ay yung gumawa ng buhay o ng kinabukasan mo. Why do I need to fear God or fear my future if God is in my future? Everybody say amen. This is a very example of the people holding back. And this woman proved to us, he don't hold back. Alam niyo kung sino nakasalalay doon? Yung anak niya. Yung anak niya na nagugutom, yung anak niya mga kapatid na parehas silang madidedo, sorry for the word, parehas silang mamamatay after nakainin nila yung natitirang pagkain nila. But this Elijah is so demanding. Parang hindi pusong pastor to Parang hindi pinadala ng Diyos to Na imbis na para sa yung makagaan ng aming pakiramdam at makagaan ng aming emosyon or psychological trouble. Pero bakit yung pastor na to demanding pa? Itimpla mo ako kape. Ay, wala na po kaming kape. O Milo na lang. Ay, wala po kaming Milo. Anong meron kayo dyan? Isang harina lang po, konting harina at konting langis. Kaya nga po ako nandito sa labas na mumulot po na ko ng panggatong. Ako po'y magsasaing. Isasaing namin yung aming huling pagkain. At pagkatapos aming kainin ito dahil mayroong tagtuyot, dahil may taggutom sa kalupaan, kami ay patay na after nito. Huwag kang matakot, iha. Sabi ng Panginoon. Can you flash it again? 1 Kings chapter 17 verse 14.
Anong sabi ni Elijah doon sa babae? For thus says the Lord, sabi ng Panginoon, hindi sinabi ni Elijah, hindi sinabi ng pastor, sinabi ng Panginoon, for thus says the Lord God of Israel, the bin of flour. Siya ang nagsabi, na ano natira sa kanya? Harina. Yung lalagyan mo ng harina shall not be used up, hindi mauubusan, nor shall the jar of oil run dry. Kung ano yung sinabi ng babae na natitira sa kanya, yun ang sinabi ng Panginoon. Hindi mauubusan ang lalagyan mo ng harina, ni hindi mauubusan ng langis ang lalagyan mo ng langis. Hanggang sa panahon na paulanin ng Diyos. Paulanan ng Diyos ng tubig ang inyong lugar. It's not the word of Elijah, again. For thus says the Lord God of Israel. Yun yung minsan doon tayo nabibingi eh. Sino ba nagsabi niyan? Si pastor lang. No, it's not. Marami sa inyo dito saksi sa panimula ng gawain ng pilar. Katulad ni Brother Dodi. Yan. Mga anak niya. Ang iba sa inyo dito. Alam niyo kung paano nagsimula ang gawain ng Panginoon. But look at us now. Wala naman tayong pinagmulan ah. Ano ba pinagmulan natin? Isang gitarang hindi nakatono? Isang cassette player na may mikropono? At nasa isang maliit na garahe? We started, wala talaga. But look at the work of the Lord now. Look at the brothers and sisters of the Lord, mga kapatid. Tingnan niyo. It's not my word. Ay, kung ako lang magtatrabaho eh. But I am freely and willingly give myself to the Lord to preach the gospel, to preach the word of God. And then what happened, mga kapatid? Yung babae, pag uwi niya sa bahay, anak, sorry. Ibigay muna natin sa bisita nating demanding. Pero anak, may pangako ang Panginoon eh. Sabi ng propeta. I don't know kung kilala niyo yung propeta yon. Pero habang ginagawa niya yung tinapay, habang niluluto niya, parang nagkukwentuhan sila ng anak niya, anak, maniwala tayo. So God removed the fear of this woman and the fear of the family of this woman. Tinanggal ng Panginoon yung takot, yung pag-aalala. Mga kapatid, I don't know the exact story, wala naman sa Biblia, but I can just imagine this, mga kapatid, please follow me. Ini-imagine ko lang nung inihain niya ito doon, mga kapatid, sa propeta, at bumalik sa kanyang kusina. Hallelujah. I can feel the presence of the Lord. The oil is still there. The flour is still there. But the cake was being baked, mga kapatid. Nailuto niya, naipakain niya. Ba't may langis pa? Ba't may harina? For many days. Kung may 3 taon, mga kapatid, na tagtuyot sa lugar na yon, imagine, hindi ka bumibili ng bigas. Imagine mo, hindi ka nangungutang ng bigas. Imaginein mo, mga kapatid, tuwing magluluto at magsasaing ka, hindi nauubusan ng iyong palabigasan, ang iyong harina, ang iyong langis. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang supply, pero may nagsabing isang propeta na sabi ng Panginoon Diyos na hindi mauubusan ang aking sisidlan. Well, bahala na kayo anong lutong gusto nyo. Basta harina yan at langis. Lagyan nyo yung flavor, bahala kayo. Pero hindi ka nauubusan. Kaya sa mga reklamador na anak, paulit-ulit, ano ba naman tong ulam natin? Kahapon itlog, ngayon itlog. Bukas, hulaan ko itlog ulit. Ay, salamat at may itlog. Everybody say amen. Because when grace of God is there,
in your heart, generosity becomes a joy. Ini-imagine ko yung babae, mga kapatid, paano niya kaya binigay yun? Nagdabog kaya siya? O ayan, demanding. O ayan. Pero hindi. Kapag ang tao ay puno ng biyaya ng Diyos, hindi mo mariringgan ng reklamo. It's natural, mga kapatid, it becomes her joy or his joy yung magbigay. Because of God's grace, biyaya. Kaya kanina as we sing a song, mga kapatid, tama yung sinabi ni Sister Jenny kanina, there will be times na you approach God and you don't have any words to say. You just, parang nakatingala ka lang sa langit. Pero umiiyak ka. Hindi mo, it's a weird thing, sabi nga ni Jenny kanina. Weird yung feeling. Wala ka namang gustong iiyak, pero umiiyak ka. And what is that? Grace of God inside. You can feel the grace of God. Na sa bawat kilos mo, i-inject ng Panginoon sa isip mo. That's because of my grace. I am not supposedly na meron nito, pero this is the grace of God. Naglalakad ka sa kalye. Walang laman ng pera. Ang pitaka mo, walang laman ng bus. Pero nakakapaglakad ka. That's the grace of God. Yes. Yung iba dyan nakasaklay, iba naka-wheelchair, iba naka-ambulansya na nga eh. At iba nasa punerarya na nga eh. Pero naglalakad ka Hello? Ganda pa nga ng sapatos mo eh. Hello? That's the grace of God. We are living in the grace of God. I can feel the presence. We are living in the grace of God. Biyaya ng Panginoon. That's why in verse number 2, it says that in a great trial and affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Kahit may extreme poverty na sila, the riches of their liberality. What's that? Generosity. Tingnan mo yun. Naging generous ka pa. Kahit meron ka nito. Minsan, pag meron na tayo nito, burado na to sa buhay natin. Akin to Ba't ko bibigay sa'yo? Ito kasi ang humuhugot ng lahat. Si poverty. Mahirap mawalan ng pera. Kaya huwag kang magbigay. Lalong nawalan. Pero tinan mo yung mapagbigay. Yung liberal, yung generous, hindi nauubusan ng langis. Hindi nauubusan ng harina. Wala naman siyang bagong cellphone. Kahit na wala siyang bagong cellphone, mayroon naman siyang magandang kalusugan. Hello? I don't care kung anong sabihin nyo. But let me tell you this, mga kapatid. I'm preaching the Word of God. I am very seldom to preach about this. Hindi dahil may agam-agam ako. It's because I know that you are already liberal, generous. But let me remind you this, that whatever you did to the Lord, to the work of the Lord, ang Panginoon may ganti sa inyo. It's not to me, sa inyo, kayo ang gagantihan ng Panginoon. Kayo ang pagpapalain, kayo ang pag-asaganahin ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay aapaw sa inyong buhay. Kaya sabi niya, hindi niya kinikredit yung sa strength and strategy ng churches na ito, yung grace of God. But it's because grace of God can be freely given sa mga taong tapat at hindi taong tapat. God is freely giving His grace, mga kapatid. Para sa kanila ang pagbibigay, mga kapatid, ay hindi burden. Para sa kanila, ito ay isang pribilehiyo. Kaya kung babasahin mo sa verse number 4, imploring us with much urgency. Alam niyo ibig sabihin yan? Imploring us with much urgency. Pinipilit nila ako. Imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. Nagbibigay sila, namimilit pa.
Sino sila? Yung mga churches in poverty. Namimil, bakit? Gusto nilang i-share. Gusto nilang i-broadcast sa marami. Huwag nyo kaming maliitin. Malaki ang puso namin kaysa sa aming mga bulsa. Anong ibig sabihin nun? Huwag nyo kaming maliitin kung mahirap na simbahan kami. Pero tingnan mo yung produkto namin. Kahit mahirap kami, we were able to give beyond our abilities. Ano sa Tagalog yon? Sa verse number 4 na yan, tinan nyo mga kapatid. Lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito. Ano yun? Yung kanilang natanggap na giving. At sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Nakita ni Paul yun, anong nangyari sa mga ito? Yung pala mga kapatid, merong sikreto itong mga taong ito. They were able to give their hearts first before their pockets. Ano bang mas malaki? Ang puso mo o ang wallet mo? Pastor, mas malaki ang wallet. Kasi maraming laman na resibo. Cards. Ang manipis na pala ngayon, cards na. Pero no. Now, in symbolical way, mga kapatid, your heart is far more larger and bigger than any packets you have. Kahit 6 pa yung bulsa mo. Mas malaki ang puso, mga kapatid. They were able to give their hearts. And they urgently pleaded us for the privilege of sharing. Sabi dito sa isang salin, mga kapatid. They didn't need persuasion. Hindi nila kinakailangan sila'y pilitin. Hindi rin sila bineg. Hindi rin sila pinakiusapan o ano yun, nakiusap o ano yun, begging, nagmakaawa. Hindi nagmakaawa, sige na, magbigay na kayo, sige na, magbigay na. No. They were not begged. Hindi sila hiniling o tawag ton, pinakiusapan. They give not to earn something from God, but because they receive everything from God. Magkaiba yun magkaibang konsepto yun We give not to earn something from God, but because we receive everything from Him. You receive everything from God. Ang dami natin natatanggap sa Panginoon, mga kapatid, na hindi naman natin hinihingi. Binigyan ka ng mabait na asawa, praise God. Binigyan ka ng gwapo, magandang asawa. Minsan, gwapo, minsan hindi. Minsan, di ba? Dragon yan, pastor Grabe naman yung dragon. At least binigyan ka, di ba? Ng dragon. Sabi nung kasama ko sa opisina, Sir, bili ka na ng dragon fruits. Sabi ko, sino kakain yan? Pasalubong mo sa asawa mo. Ayoko. Bakit? Magiging double dragon. Double dragon. Double dragon fruits saka dragon, di kumain. Double dragon. Sa tawa sila, mga kapatid. No. Binigyan tayo ng Panginoon ng biyaya. Ang dami. May anak kang mabait, meron ding pasaway. Pero mukha ding dragon, di ba? Pero binigyan ka ng anak. Salamat sa Panginoon. Ulitin ko, salamat sa Panginoon. Lahat na-receive na natin sa Kanya. Hindi pa, pastor, kulang pa. Sasabihin ko sa'yo, na-receive mo na lahat. Pastor, may minanais pa ako. Extra plus na lang yan. Additional na Lord na yung desire mo. Pero may binigay na ang Panginoon sa iyo na higit pa sa hinihingi mo. And I can tell you that. Why? Because even the angels, they desired to have the Holy Ghost that we have. Alam niyo mga anghel, kung gaano kaingit na inggit sa inyo? Tinatanggap niyo banal na Espiritu Santo? Ang mga anghel, hindi lang kaya yun. Kaya eager silang gamitin sila ng Lord. Basahin niyo sa Biblia, mga kapatid. Gustong-gusto nila sila yung mag-preach. Sila yung magdala ng gospel. Sila yung mag-preach ng salvation. Pero sabi ng Panginoon, hindi para sa inyo yan. Kaya sabi ng Biblia, di ba, kung gaano kabiyaya ang Panginoon sa atin, tayo lang ang sinabihan ng Panginoon na,
I will go with you always, even unto the end of the world. Yung anghel, sinabihan niya ba niyan? Tayo lang ang sinabihan ng Panginoon. Kaya inggit na inggit ang mga anghel sa atin, mga kapatid. We were created above angels, mga kapatid. Ang anghel walang kaligtasan. Hello? Kaya si Lucifer, pastor, pag nagsisi, maligtas? Sorry. Wala nakasulat sa Biblia na ang anghel pag nagsisi, maligtas. Kaya kahit hindi ka mukhang anghel, dito tayo, kung ayaw mo dyan. Sabi mo, sa akin nakatingin, pastor. Dito tayo, sige. Kahit hindi tayo mga mukhang anghel, kundi mo nga tayo mga anak ng Diyos. Mga dragon. Pero we are given much privilege by God. Jesus died on the cross for men, not for angels. Jesus Christ walked on the sea and do miracles, not for the angels. It's all for people. It's for all of His people, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, naging tao ako. Ikaw, pinasalamatan mo na ba na naging tao ka? Sabihin mo sa katabi mo, uy, salamat ka, tao ka. Munti ka na maging anghel. Palakpakan natin ang Panginoon. I just want you to understand, mga kapatid, how gracious God is. Napakabuti ng Panginoon. That's why this woman, yung babae naman na nagdala ng alabaster box, mga kapatid, sa Panginoon, in Luke chapter 7, she gave extravagantly because she had been forgiven deeply. Grabe yung, alam niyo mga kapatid, grabe yung ginawa niyang eksena doon, mga kapatid. Sa Luke chapter 7. And when he came near the gate of the city, verse 47, please. Yan. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little. Kaya alam niyo yung babae na nagbigay ng, nag-break ng alabaster jar niya, mga kapatid, at binuhos niya sa Panginoon. Mismong yan ang sinabi ng Panginoon, no? Yung pinatawad ng matindi, umibig ng matindi. Ayun, no? Which are many are forgiven, therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. Pero sa mga tao to whom little is forgiven, the same loves little. Kaya kung ang kasalanan mo mababaw, sabi diyan, pinatawad yung kasalanan mo mababaw, isipin, mababaw lang naman yung kasalanan ko eh. Eh di mababaw lang din yung pag-ibig na iba palit ko. Pero tinan mo yung babae, mga kapatid. Don't you know, di ba sinasabi ko na sa inyo kung gaano yung value nung alabaster box na yon? Yung oil and perfume na yon? Ibinibigay lang ng babae yon sa mapapangasawa niya. Pero pinasag niya yun, mga kapatid. Kaya sayang nga si Judas eh. Sabi ni Judas, sayang, pambihira. Victoria's Secret pa naman yung binasag mo. Mano man lang ibenta mo, ipamimigay sa mahihirap. Totoo kaya yun? Ganun siya, mga kapatid, mag-isip. Pero binasag niya yun, binigay sa Panginoon. Bakit niya naibigay yun sa Panginoon? Pwede naman sabihin, Lord, thank you ha. Pinatawad, thank you Lord ha. Kamayan mo na lang, mag-bless ka. Lord, thank you. Pero hindi, bumalik pala talaga siya oh. Binasag niya, binuhos niya sa Panginoon. Umiyak siya. Yung buhok niya, pinahid niya sa paan ng Panginoon. Bakit? Kasi alam niya ang kasalanan niya, mabigat. Kaya yung kanyang binabalik sa Panginoon na pag-ibig, ay malalim din. Everybody say amen. So itong babaeng ito, mga kapatid, katulad din natin. That's why grace
deepens gratitude. And gratitude produces generosity. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapalalim ng ating pong pasasalamat sa Kanya. Kaya pag ikaw nakakaramdam ng biyaya, hindi mo man nararamdaman, may biyaya eh. Kahit di natin nararamdaman, may biyaya pa rin eh. So habang tayo daw ay nakakaalam na may biyaya tayong tinatanggap sa Panginoon, nagpapalalim daw ito ng ating pasasalamat sa Panginoon. At pag tayo ay mapagpasalamat sa Panginoon, nagiging generous tayo. Bakit? Biniyayaan ka lang naman din eh. Everybody say amen. Kaya minsan, kikita natin na, ayokong, ano yung pastor, bigyan yan. Abusado yan eh. Well, in some point of your life, naging abusado ka rin naman ah. Pero hindi ka naman tinrato ng iba na ganyan eh. So why don't you, di ba, gracious din. Maging generous ka sa iba. Everybody say amen. Have you checked your heart? Have we checked our hearts, mga kapatid? Magandang masuri din natin yung puso natin ngayong araw. Ito ba'y puno ng biyaya? Yung biyayang ito ay magdudulot sa atin ng magandang ugali, karakter. Magiging mapagpasalamat tayo, mga kapatid. Actually, it's not about the amount, mga kapatid. Ulitin ko, hindi tungkol sa halaga ang pagbibigay. Ang pagbibigay ay tungkol sa pananampalataya. Hindi kailanman ito naging tungkol sa halaga. Tungkol po ito sa pananampalataya. Ang biblical generosity po ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng halaga na ibinigay, kundi sa puso, kung ang puso ay kasama sa ibinigay. God is not moved by the weight of our gifts, but by the weight of trust, worship, and sacrifices embedded in it. Kaya gusto ng Panginoon na tayo ay maging generous, mga kapatid. Kasi hindi binibilang ng Diyos yung sukat ng binhi, kundi yung lalim ng ating paniniwala sa Kanya. Kapag tayo ay nagbibigay sa Panginoon, iniaalay ng Diyos ang focus natin sa Kanyang kalooban. Because giving becomes an act of intimacy with God. Tuwing ikaw nagbibigay, lalong you are making yourself closer to your God. It transforms the giver. Because when we give out of love, not out of surplus, we begin to break free from the grip of materialism, and we enter into God's economy of trust. Pag tayo nagbibigay, mga kapatid, tinatanggal natin yung kapit ng materialismo sa buhay ng tao. At niyayakap natin ang tiwala sa Panginoon. At pag tayo ay nagbibigay sa Panginoon, it becomes prophetic. Your giving becomes prophetic. Why? Because generosity becomes a statement of faith. That one day, you believe that God will provide what you need after you give. Kanina, nagbigay tayo sa ating offering, tithes and offering kanina. Nagpipray Sister Carla. Tinaas niyo ba yung mga envelope? Yung mga sobre niyo? Ako tinaas ko. Because I believe. Hindi mo man kayang, it's not about the amount. Hindi mo nyo naman alam kung anong laman nun kung magkano yun Because it's not about the amount, it's about the heart and trust. Tiwala sa Panginoon. Kaya tuwing magbibigay kayo, magtiwala kayo. It's become prophetic. Anumang bagay na binibigay mo sa Diyos, it becomes prophetic. Nagiging propesya mo sa buhay mo yon. God will supply all my needs according to His riches and His glory. Bigay mo. You are prophesying. You are telling the Lord of what He promised. Pinangako ng Diyos yun Binabalik mo lang sa Kanya ang Kanyang pangako. Everybody say amen. It's not just about amount. It's about the heart. That's why the Macedonians' gift began not with their hands, but with their hearts. Ang puso nila ay kanilang unang naibigay sa Panginoon. That's why before you give generously, you must live
surrendered life. Because God looks on what you keep. God looks at what we keep, not just what we give. Madalas yun naririnig sa ibang mga ngaral. At maaaring nabanggit ko na rin, maaari mga kapatid sa inyo, na ang Diyos ay nakatingin sa ating natitira. Sa natitira, hindi sa ating ibinibigay. Ulitin ko, God looks at what we keep, not just what we give. Because true generosity flows from our hearts, yielded to Him. Itong si Barnabas sa Acts chapter 4, binenta niya ang lahat ng ari-arian niya at binigay niya ang pinagbentahan doon sa mga disipulo, sa mga apostol. Sinurrender niya lahat. Imagine niyo mga kapatid, ibinenta niya at sinurrender niya lahat doon. Anong klaseng pusong meron yan? Pastor, baliw yun. Talaga, ang taong tapat sa Panginoon mukhang baliw. Tingnan mo yung katabi mo. Matino pa, pastor, o konti pa. Konti pa, magiging mukhang baliw na yan. Di ba? Anong tingin sa atin? Mukhang baliw di ba? Pag linggo, aalis ng simbahan, alis ng bahay, pumunta sa simbahan. Baliw na baliw tayo sa Panginoon. Wednesday night, pupunta sa gawain. Magba-Bible study. Balitin ng Biyernes, pupunta sa simbahan. Mananalangin. Pagdating ulit ng linggo, maagas, parang baliw na baliw tayo sa Panginoon. Totoo po yun, masarap maging baliw sa Panginoon. Amen. Kesa naman sa mabaliw tayo sa sanlibutan. Ang sanlibutan, walang pinangako. Kapag nabaliw ka sa Kanya, walang pinangako. Ang pinangako ng sanlibutan, mga kapatid, ay ikaw maiimpyerno. Pero ang Panginoon, ang pinangako niya sa iyo, pag nabaliw ka sa paglilingkod sa Kanya, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya. Masarap maging baliw. Sabi mo sa katabi mo, masarap maging baliw sa Panginoon. O, wag yung mga baliw-baliw. Baliw-baliwan niya. Uuwi sa bahay yan. Sabi kasi pastor, sabi ni pastor, magbaliw-baliwan daw kami. Hindi po. Anong gusto nating iparating ngayong araw na ito, mga kapatid? I just want to ask what kind of giver we are. Now, it might be, masusurprise kayo na, wow, pastor, bakit biglang nag-switch naman? Malayo pa yung December, pastor. Bakit yan na yung tema mo? Bakit ganun? Nung pag December, kailangan ganun ang tema. Hindi ba pwedeng mid-year? At least may mid-year tayo, di ba? Di sa December ulitin natin. No. It's not about amount. Actually, I'm not just talking about giving. Meron akong gustong puntuhin ngayong araw na ito bago ako magtapos. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng giver tayo. Do we give to the Lord faithfully or occasionally? Do we give to the Lord from His grace or because nagigilty ka na lang? Ay, bigay na ako. Nakatingin na sila sa akin Ay, bigay na ako. Nakikita ni pastor yung record. What kind of giver we are? Are we giving because of God's grace or because of the guilt? Do we give ourselves before we give our offerings? Kanina sabi ko sa mga altar workers kanina, pag ang puso mo na una mong binigay sa Panginoon, kahit anong bigat ng binibitbit ng iyong kamay, kaya mo. Pag ang puso mo na una mong binigay sa Panginoon. Pero kung binibigay mo sa Diyos ang iyong kamay, Lord, I want to serve you. Here are my hands, Lord. Pagpalain mo ang aking kamay. Itong aking mga kamay, Panginoon, gamitin mo. Isang araw, mapapagod yung kamay. Isang araw, malalapnos ang mga kamay. Isang araw, mabibigatan ang mga kamay. Unti ka nang aalis. Hindi mo na kaya. Iiwan mo ba ang puso mo? Sa mga taong hindi nagbigay ng puso nila sa Panginoon, pag nabigatan, umaalis kasama ang kanilang puso. Tanong,
paano ka namang aalis sa Panginoon kung ang puso mo na ibigay mo na sa Kanya? Kaya mauna nating ibigay ang ating puso. Alam niyo mga kapatid, nalulungkot ako. Gusto ko lang sabihin sa inyo ang aking kalungkutan. Okay lang ba? Kasi yung kalungkutan niyo, sinasabi niyo sa akin eh. Ako wala mapagsabihan ng kalungkutan ko. Lugi naman po ako. Idaan ko na lang sa ganito. Nalulungkot din po ako. Tira niyo oh. Si pastor talaga. Alam niyo kay alam niyo yung kinalulungkot ko. May mga tao pa rin natitisod pagdating sa pagbibigay. May mga taong hindi makaintindi na ang pagbibigay ay hindi ko programa sa simbahang ito. Uulitin ko, hindi ko programa ang pagbibigay sa simbahan. Programa ito ng Diyos. Parang awa nyo na. Intindihin nyo. Hindi ako ang nag-uutos magbigay. Ang Panginoon. Maging ako inuutosang magbigay. Kaya for the sake of your salvation, believe in the promise and in the Word of God. Church is not man's institution. Hindi ko ito simbahan. Ni hindi ko pamamayari ang simbahan ito. Ni hindi ko kayo membro. Kayo ay membro ng katawan ni Kristo. For the sake of clarity and your salvation, para na lang sa inyong kaligtasan, isaksak natin sa ating mga kukote na ang pagbibigay ay programa ng Diyos at hindi programa ng pastor. Kung matitisod ka, sa Diyos ka matisod, wag sa pastor. Kawawa naman ako. Ako ang pinagtatampulan ninyo ng tisod. Ako ang pinagtatampulan ninyo ng masasakit na pamamaratang. Mga kapatid, masakit din. Hindi po ako. Kasi maging ako po nagbibigay. Hindi ko po programa ang pagbibigay sa church. This is the program of the Church of God. Please lang po, basahin nyo kasi ang Biblia. Wag lang ako. Tingnan nyo kung may iba pang programa ang Panginoon para suportahan ang kanyang gawain. Walang iba, kundi ang pagbibigay. Parang awa nyo naman. Tao din ako, nasasaktan din. I'm not telling you, maybe wala na dito yung mga taong yon. I'm just, sabi ko sa inyo, wala ka na pagsasabihan eh. Buti pa kayo, may pastor kayo na pagsasabihan ng problema ninyo at bigat ng loob ninyo. Pero ang pastor ninyo, wala. Maiintindihan ba ng asawa ko yon? Maiintindihan ba ng mga anak ko ito? Maging sila man din. Mabigat sa kanila yun. Maybe this is the right time for me to say, I'm just a preacher of the Lord. Mangangaral lang po ako. Tagapagsalita lang po sa simbahan. Huwag naman po ganoon, mga kapatid. Sakit din. Hindi ko ng programa ito eh. This is God's Word. And I believe in the Word of God. I believe in the Word of God. Shame on those people that don't believe in the Word of God. I'm not a prophet, but I will tell you this. I'm not a prophet, but I will tell you this. Gagapang sa hirap ang taong hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi ako nagbabanta. Nasa Biblia yan. Sinabi ng Diyos yan. Gagapang sa hirap. Sino mang mga taong yan na hindi naniniwala at natitisod sa pagbibigay, iparanas sa inyo ng Panginoon ng isang araw. Luluhod kayo sa kanyang harapan, hihingi ng tawad, tsaka lang kayo gagaling sa inyong karamdaman, tsaka lang magiging maayos ang inyong buhay, tsaka lamang magiging maayos ang inyong relasyon, tsaka lamang magiging maayos ang inyong mga anak pag na-realize yung isang araw na ang salita ng Diyos ang siyang pwedeng makatulong sa inyo.
Brethren, I'm just a preacher of the Lord here. No offense. Nothing personal. Pakatulad nyo lang din ako naglilingkod sa Panginoon. I'm just your pastor. Isang titulo lang ang pagkakaiba natin. I'm just called by God to preach. Please, let us follow the Word of God. Especially the presence of the Lord. When you feel the presence of God, and every time you give, you know what? The best time to give is when you feel the presence of the Lord. In your heart, yung may grace sa loob ng puso mo, mga kapatid. Nararamdaman mo yung biyaya niya. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Give to the Lord. Siguro ngayong araw na ito, mga kapatid, I will not ask you to give anything aside from your hearts. Pwede ko ba makita ngayong araw na ito, mga kapatid, na ang kongregasyong ito mag-o-offering sa Panginoon pero hindi pera? Pwede ko bang makita, mga kapatid, sa kongregasyong ito na mag-o-offering kayo ngayon gamit ang inyong puso? I want you to put your hearts to the altar of the Lord. Ilagay nyo ang puso nyo doon sa altar ng Panginoon. Not money, not your skills, not your eloquence, not anything in this world. Ano mang meron ka, I don't care. What I care is your heart to be offered to God. That's my goal. I'm happy. You know what? Alam niyo, mahirap sa ministry, mga kapatid. I'm not telling you this, pero mahirap sa ministry. Mahirap ang ministry. Akala nyo lang. Pero alam niyo, paglinggo, when every member of the church bowing down to God, repenting of their sins, speaking with other tongues. Alam niyo, mga kapatid, I'm the happiest person in the room. Hindi niyo walang alam yun. But I am the most motivated, encouraged, and blessed person in the room. Because what I promise to the Lord is to preach His word in every situation of the life of these people. My happiness is your heart being offered to God. Yan ang aking kaligayahan. Yan ang aking kagustuhan. I promise the Lord to preach His word because of the souls of God. Because of the souls being offered to God. Pag ngayong araw, mga kapatid, every Sunday and every time you come to the altar of the Lord, every time you cry, every time na nakikita ko kayo napupuspos ng Espiritu Santo, hindi nyo alam, you have given your pastor the best offering to the Lord. Because finally, I can face God and tell Him, Lord, I have done my part. I did my best, and these people are ready to be receiving your kingdom. That's my goal, and that's my calling. It's not money. It's not fame. It's not materials. Hindi pera nyo ang kailangan, mga kapatid, sa simbahang ito. Hallelujah. For you to know, it's not your money, it's your soul being saved by God. And I will keep on preaching. Matisod ka man, hallelujah. Tanggapin mo man ang salita ng I don't care. Maniwala ka man sa biya, I don't care. Mangangaral ako, mga kapatid, at mangangaral ng katotohanan na ang Panginoon ang may control ng lahat. And I want you to believe the word of God. I want you to serve Him with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ora shakara mabahayar. Ora shakara mabahayar. Surin mo puso. Ora shakara mabahayar. Surin mo buhay ko. Ora shakara mabahayar. Inanais ko ang iyong kalooban. Surin mo ang puso mo. Surin mo ang buhay ko. Inanais ko ikaw. Surin mo ang puso ko, Panginoon.
words of God. Lahat po tayo ay nasa ilalim ng biyaya lamang ng Panginoon. No man is above than any other else here. Walang mataas, walang mababa. Tayong lahat ay pantay sa paningin ng Panginoon. Lahat tayo ay tumatanggap ng biyaya ng Panginoon. We're living under the grace of the Lord, and continue living in the grace of God, and be generous not only to other people, but be generous especially in the household of the Lord. Let the word of the Lord be established in this congregation, and let His church grow according to the love of the congregation. Hallelujah. Don't hold all your generosity for the work of the Lord. This is for His glory, not for the glory of man, but for the glory of God. Amen. Sister Alma, okay, let that be put there at the back. Salamat, Sister Alma. Ilagay sa likuran niya. Those who want to give for the project that mentioned kanina mga kapatid, you just give it there. Just give it there. That's not mine. That's for the work of the Lord. I really still feel the presence of the Lord in my heart. This is not a rebuke. But if you give to the Lord with a harsh heart, with a stingy hands, and with fear in your hearts, you will not receive your reward from God. And if you want to give, give. If you don't, I don't care. The Lord controls everything. And this is the church of the Lord Jesus Christ. Hindi na kinakailangan, mga kapatid, every now and then, the leaders are standing behind the pulpit telling us, this is what, this is there, this is what we need, this is what we need, this is the balances and everything. Sabi ko, Lord, this is your church. The people don't want to give, I don't care. But this is your church. Prove to those people who don't believe that the church is your church, not man's church. I believe, mga kapatid, there will be a great miracle in this church, even without the person who was so doubtful in the words of God. I've proven that many times in my life, that God is there. Once you give it to the Lord, He will give it everything. He will give you everything. Give your hands to the Lord, and He will give you His presence to prove that He will always be with you. Lord, as the people go home, I pray, let them bring your blessings. As the people go home, Lord, let them bring peace in their hearts. As the people go home, Lord, I pray, hallelujah, let them bring your protection, your blessings of provision, your blessings of healing, your blessings of comfort. God, let your anointing be upon them, and let the world know that you are the God that we serve. Suplayan mo ang kanilang mga pangangailangan mula sa bata hanggang sa pinakamatanda na membro ng simbahang ito, maging sa aming mga panauhi. Pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you all, brethren.